Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Bago po tayo mag-proceed sa ating forecast, alamin muna natin kung ano nga bang aasahan ngayong buwan ng Hunyo. Sa mga unang araw po ng buwan, posible na po magsimula ang wet season or tag-ulan sa Pilipinas na mas mararamdaman po dito sa may western sections ng Luzon and Visayas. Dahil po dyan, mas dadalas na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat o yung hangin na nagmumula po sa timog kanluran na mataas ang moisture. So ibig sabihin, pag mas mataas at basa ang hangin, ang moisture, ibig sabihin po mas madalas ang mga nagfo-form ng mga clouds at the same time, posible ang mas madalas sa mga pag-ulan na minsan ay malalakas. However, posible pa rin po yung tinatawag natin na monsoon break o yung panahon na nagtatagal ng ilang araw or hanggang 2 linggo kung saan walang umiihip po na hanging habagat at halos walang nararanasan ng mga pag-ulan. And at the same time, magiging mainit at malinsangan muli ang panahon at maaaring magtagal pa yan sa mga susunod na buwan habang nasa panahon po tayo ng southwest monsoon. And for June 2026, posible pong 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating latest climatological tracks po ng Pag-asa, may mga bagyo na lumalapit po dito sa may parting Bicol Region and Eastern Visayas pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility sa kilos po pa northwestward at dadaan po dito sa natitirang bahagi ng Southern Luzon. May chance din na dumaan at maglandfall dito sa may Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon. Pero meron din mga bagyo na nabubuo sa may silangan ng Luzon or pumapasok sa may silangan ng Luzon, saka lalapit po dito sa may Northern Luzon at maliit lang yung chance na maglandfall. At sa halip po ay magre-recurve or lilihis ang direksyon palayo sa ating kalupaan patungo dito sa may Okinawa, Japan. However, kapag po nandito ang mga bagyo sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea, may tendency po na palakasin ito ang hanging habagat or southwest monsoon. So yung mga areas na pinakamaulan ay hindi po itong mga areas na pinakamalapit po dito sa may bagyo sa may Northern Luzon, kundi dito po sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, Zambales, and Bataan dahil ini-enhance po nito yung southwest monsoon kapag ganitong panahon ng Hunyo. Ang susunod po na ipapangalan natin sa mga bagyo ay Esther and Francisco. Sila po yung magiging pang-5 at pang-6 na bagyo ngayong 2026. Ngayong araw naman po at maging sa mga susunod na araw, andyan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon o yung basang hangin galing po dito sa may timog kanluran, also known as the hanging habagat. Marami pa rin po mga lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw and within the next 12 hours, pinakang-uulanin ito pa rin areas kagaya ng Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at Pangasinan. Kaya't magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay, mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, gayon din ng Western Visayas, may effect din po yun ng southwest monsoon, kaya madalas din po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na 12 oras, bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy. Minsan, malalakas po ang mga magiging pag-ulan, habang may mga localized thunderstorms pa rin naman dito sa may Mindanao, eastern portion of Visayas, and central portion, mga isolated or localized thunderstorms po yan na tinatawag. Sa mga nagtatanong naman po kung kailan nga ba magsisimula ang panahon ng tag-ulan, kapag po na-meet na natin yung criteria po sa lakas ng hangin at sa lakas po ng ulan, na kailangan po ay galing po dito sa may kanluran in terms of hangin at kailangan nasa 25 millimeters po for a 5-day period, then saka pa lang po tayo magdedeklara at estimate natin is by the end of this week or early next week. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, meron po tayong namata na cloud cluster or kumpul ng ulap dito po sa may West Philippine Sea at hindi natin inaalis yung chance na by tonight or tomorrow kaya may mabuo po dyan na low pressure area. At yung assessment po natin, pag mayroon dyang low pressure area, kikilos ito pahilagang silangan or along dito sa may West Philippine Sea pa rin, sa may kanluran po ng Luzon. And at the same time, simula po ngayon hanggang sa mabuo yung LPA, hanggang sa araw po ng Friday, posible magkaroon ng mga pag-ulan pa rin dulot ng habagat at low pressure area sa malaking bahagi po ng Luzon. So lagi lamang magantabay sa ating updates. Wednesday, 2 araw po ng Hunyo, pinakamalalakas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon sa western section po of Luzon, kabilang na dyan ng Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Metro Manila, gayon pa rin dito sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya sa ating mga kababayan po na lalabas ng bahay, make sure na meron tayong baon na payong or kapote at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, asahan po may mga times pa naman sa umaga na bahagyang maulap or minsan umaaraw pa nga. Actually,
Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mostly cloudy skies na sa malaking bahagi ng Luzon at aasahan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius. Sa may Baguio, 17 to 21 degrees lamang. Habang dito naman sa may Tuguegarao and Legazpi, hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may Palawan, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may central and southern portions. Sa umaga, medyo umaaraw pa, no? Pero pagdating dito sa may northern part, kabilang ang Calamian Islands, maulap na kalangitan na ang iiral at sasamahan po ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. For the entire Palawan, pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. Dito naman sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may western portions, lalo na sa may Aklan and Antique. Umaga pa lamang, may tsansa na po ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Habang natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali, and then sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga pagkulimlim at may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Metro Cebu mainit po sa tanghali hanggang 33 degrees. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan, gaya po dito sa malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman or magiging maaraw at maganda ang panahon in terms of, yun nga po, magiging maaraw naman or maaliwalas ang kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. Then pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, nagiging makulimlim na po lalo sa may areas ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region at sasamahan din ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms na walang kinalaman sa anumang LPA or bagyo. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, mainit din po hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa ating weather advisory, meron po tayong aasahan na significant rainfall sa susunod na 3 araw. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. Meron tayong nilalabas po na weather advisory kapag significant ang magiging pag-ulan at posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag meron tayong yellow, ibig sabihin po niyan, posible ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa loob ng 24 oras. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible ang malalakas na ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, gayon din sa may Cavite, Batangas, Metro Manila, paakyat ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Pangasinan. Kaya inuulit natin, mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan naman po, pagsapit ng bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Zambales, Bataan, Tarlac and Pangasinan. And at the same time, dito na rin po sa may Benguet, La Union and Ilocos Sur dahil sa unti-unting pag-akyat ng malalakas na ulan dahil sa southwest monsoon. So mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Mataas din ang tsansa ng pagragasa ng mga ilog natin dyan at sa mga bulubundukin na lugar, lalo na dito sa may Cordillera region, posible po ang landslides. Habang pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, maraming lugar pa dito sa halos buong Northern Luzon, actually buong Ilocos region po no, makakaroon ng significant na rainfall dahil sa pag-akyat pa ng southwest monsoon. Gayon din ang mga probinsya ng Abra, Benguet, at dito pa rin sa may Zambales and Bataan, ang mga pag-ulan po natin by nature, paminsan-minsan ay malalakas. So may mga times na hindi umuulan, may times na magkakaroon ng mga pag-ulan, pero malalakas at posible mong umabot sa more than 50 millimeters. Kaya nandyan pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So make sure na coordinated din tayo sa ating barangay officials at local government units na kailangan ng rescue at evacuation. Para naman sa lagay ng ating karagatan ngayon and for the next 2 days, mananatili pa rin medyo maalon po no, dito sa may West Philippine Sea at doon sa may extreme northern Luzon hanggang 2.8 meters po dahil yan sa southwest monsoon pa rin. Habang nandito ang baybayin po ng ating bansa, from Sulusi hanggang dito sa may Bicol region, Visayas, Mindanao, aasahan na banayad naman hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, kalahati hanggang 1 metro, and then kapag may mga thunderstorms tayo sa hapon, umaakyat na po ito sa 2.5 metro, paminsan-minsan. Make sure na coordinated tayo, lalo na dito sa Luzon, sa ating mga local coast guards, kung magpapatuloy ba ang inyong biyahe sa mga susunod na araw dahil po yan sa malakas na habagat. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Thursday up until weekend, that's June 4 to 6. Andyan pa rin po ang southwest monsoon. Inuulit natin, unti-unting aakyat po yung southwest monsoon natin. Kaya ang pinakamaapektuhan po talaga ay Luzon. Pagsapit po ng Thursday, yung pa rin mga areas sa may western section or kanlurang parte facing the West Philippine Sea, ang pinakamalalakas ang mga mararanasan ng mga pag-ulan. Kabilang na dyan ang Baguio City or Benguet. Habang dito sa Metro Manila, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan.
pero magpapatuloy ang maulap na kalangitan pagsapit po ng Thursday, gayon din sa may Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinakamalakas po ang pag-ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Region at dito rin sa western section ng Central Luzon. Pagsapit ng Friday, mas mababawasan na yung mga pag-ulan natin pero mananatili pa rin malakas nga dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales and Bataan. Ang Metro Manila, maulap pa rin ang kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Mababawasan naman yung pag-ulan sa may Bicol Region and Quezon. Habang pagsapit ng weekend, mas mababawasan pa yung mga pag-ulan at yung mga lugar na uulanin. So more on dito na lamang sa may Metro Manila, pakyat ng Zambales, Bataan, Tarlac, Ilocos Region at dito rin sa may Abra at Benguet. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, unlike dito sa Luzon na magiging maulan, from Thursday to Saturday, asahan naman ng fair weather conditions. So ibig sabihin, magiging maaraw naman in general ang panahon, lalo na sa umaga hanggang early afternoon. And then sa dakong hapon hanggang sa gabi, nagkakaroon muli ng mga cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds na magkakos ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Usually minuto po yan hanggang 2 oras ang tinatagal nito. No? Depende na po sa severity ng mga thunderstorm. So ang temperature natin, magiging mainit bago magkaroon ng mga pag-ulan sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, gayon din sa may Iloilo at sa may Tacloban. Habang sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, from Thursday up until Saturday, make sure po na meron tayong panangga sa init dahil mananatili pa rin maaraw ang kalangitan mula umaga hanggang tanghali sa mga magbibrigada eskwela po nor nagpe-prepare para sa pasukan by next week. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon pa hanggang gabi sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. So make sure na yung mga lalabas po dyan ng mga kaguruan natin at yung mga papasok na rin sa trabaho from Thursday up until Saturday, uminom po ng tubig para maiwasan ng heat stroke or pagkahilo.